Pagkatapos nga ng puro gulay ang inuulam natin, kailangan mag-uulam din tayo ng karne. Sabi nga nila may cheat day paminsan-minsan, kaya naman tara na at samahan niyo ako. Hey, what's up guys mga kaibigan? Ito, meron tayo ditong 4 na pirasong liempo. Frozen cuts pala itong nabili ko, kaya naman ito at hiniwa-hiwa ko na nga ng ayon sa kagustuhan kong laki o size o bite size lang ang aking ginawa. Kung iihawin ko lang naman kasi yung 4 na pirasong liempo, malamang konting tao lang ang makakain nito. Kaya nga naisipan ko, lahukan ko na lang ng ibang panangkap at paramihin na nga sa pamamagitan ng ganitong paraan. Sa panahon talaga ngayon, kailangan maging practical tayo. Hindi nga pwede yung basta bara-bara na lang. Kailangan pinag-iisipan muna bago natin gawin. Dahil sabi nga nila, mahirap ang paladesisyon. Kaya nga dapat maging mautak muna tayo bago tayo magdesisyon. Isip-isip muna, think 10 times. So yun nga, nagayat nga lang ako ng sibuyas, bawang at saka itong ang siling berde. Sa totoo lang, napakasarap ng pagkain lalo-lalo na kung may mga sili at maanghang pa. Kaya lang sa kagaya ko, mahina ako sa anghang, kaya nga konting sili lang ang aking gagamitin. Dito pala sa aking kawaling paboritong ginagamit, nilagyan ko lang ng mantiga at pinainit ko na nga rin. So yan, medyo marami yung mantiga kaya babawasan ko lang ng mga siguro kalahating sandok, okay na. Pagkatapos nga, dito nga natin isasalang itong ating hiniwa-hiwang liempo. So ang gagawin natin dito ay papupulahin natin ito hanggang sa makita natin na lumabas na yung kanyang natural oil o yung tinatawag na mantikang baboy. Kailangan talaga mapapula natin ng bahagya ito para mas masarap ang laban. Naalala ko noong mga panahon na may handaan dito sa amin. Pagka nagpapamantika sila ng baboy, kinukuha namin yung mantika tapos yun yung inuulam namin. Kapag kasi panahon ng tagtuyot, talagang yun ang ulamin mo. Kaya nga walang budget pero meron kang mantikang baboy, pwede na yun. Kaya lang sa ngayon talagang hindi na yata pwede dahil marami na talagang kolesterol. So yun nga, pagkatapos kong hanguin ng baboy, ginisa ko na nga dito yung ating luya. Tapos nga, nilagay ko na nga rin yung ating sibuyas na pula. Gusto ko lang palang batiin si Jomar Harina from Negros Occidental, ganun din naman si Janet Ros Cañelas from Mobo, Masbate City. Salamat din kay Reynalyn Lupapged ng Nueva Ecija. So back to kwentuhan na nga tayo. At yun nga, nilagay ko na nga pala yung bawang at ilang segundo lang na paghahalo-halo naman ito. Pwede na nating ilagay yung ating nabiling alamang. Hilaw kasi yung bagoong alamang na nabili ko, kaya ginisa ko muna dito. Pero kung luto naman na o yung mga instant na bagoong alamang na nakagarapon, pwede nilang hindi gisahin agad. Ang gawin nyo, unahin nyo yung baboy bago nga yung alamang. Pero this time, ginisa ko muna yung ating bagoong alamang. Disclaimer lang, hindi ako yung ganong ka-expert sa pagluluto ng ganitong klaseng lutuin. At shoutout pala sa mga taga Bicol region dyan. Maraming salamat sa inyong napakasarap na Bicol Express. Marami nga ang talagang favorite ito ngayon, lalo na pagka daw maraming sili. Talaga naman daw maanghang at maraming gata. So yun nga, nilagyan ko nga pala ito ng pampalasa tapos tinaktakan ko rin ng konting pamintang durog. At sa tingin ko nga nasangkotso ko na nga ito na maigi, kaya nga ilalagay ko na yung ating pangalawang piga ng niyog. Isang pirasong niyog lang pala na medyo malaki yung aking binili at ipinapiga ko na nga doon sa tindahan. Malaki na nga yung naitutulong ng mga tindahan ng niyog ngayon sapagkat sila na yung nagkakayod at sila pa nga yung nagpipiga. Matapos nga ilang minutong pagpapakulo, nilagay ko na nga yung mga sili. Bali 3 pirasong siling labuyo lang tapos yung mga siling berde. Ngayon naman nilalagay ko na nga yung unang gata o yung kakang gata. Ito yung magpapakrimi sa ating niluluto. Talaga naman kung medyo matagal ang pagkakagawa mo rito sa pagluluto nito, talagang nalalabas yung kanyang mantika. Pero since kukunti yung gata na aking nalagay, baka mamaya matuyo na to, konting-konting mantika lang yung matira dito. Siguro kung mga 2 niyog nakakanggata yung nilagay ko dito, talaga namang napakasarap. At dahil nga medyo kapos tayo sa budget, ito na nga lang ang ating nakayanan. Isang pirasong niyog lang, okay na. Sa bagay, napakasarap naman talaga kahit na anong luto. Basta ang mahalaga, may halong pagmamahal ang yung ginagawa. Sana nagustuhan niyo yung ating video. Maraming salamat. I love you all. Bye-bye.